Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Wednesday. Just reminding nyo lang rin po na alam ko na tanghali ngayon, so meron pa po kayong time para i-prepare yung sarili ninyo for today. Kasi ngayong araw, meron tayong study about the Kingdom of God and we are going to have our Lord Supper. Kung naka-attend na kayo kaninang umaga ng 9 a.m. and then 11, that's great. Pero nandito ako ngayon, rene-remind bawat isa sa inyo na meron pa po tayong meeting ngayong hapon at mamayang gabi. Meron pa tayong alas 3 ng hapon at alas 9 ng gabi. Kung hindi man kayo nakapag-participate ng online kanina, mamaya 9 p.m. just prepare yung grape juice and prepare rin po yung bread ninyo that symbolizes the body and the blood of Christ. And speaking about the blood of Christ, alam nyo po na tayo po ay nagpe-prepare para sa ating Holy Week na magi-start na nga po yan this coming Sunday, yung Palm Sunday. And marami tayong gagawin sa Holy Week. And isa yung Palm Sunday, isa rin tong may family at the foot of the cross. And then meron pa tayong bigayan ng oil na kung saan mangyayari sa Sabado at sa Linggo ng Holy Week na yan. And speaking about itong Holy Week and itong event natin na malaki na may family at the foot of the cross, we are talking about sa program natin yung buong week na ito kung posible pa bang maging maayos ang pamilya. Pinag-uusapan natin yung dapat tandaan. And ngayon, ipagpapatuloy natin yung naputol nating kwento from yesterday. Please, i-pause nyo muna ako saglit if in case hindi nyo po napanood yung kahapon. Kasi karugtong po ng program natin ngayon yung kahapon. Punta lang po kayo sa ating YouTube channel sa UCKG Hong Kong. And then punta po kayo sa may playlist natin. And then sa playlist, pwede nyo pong makita yung lists ng mga programs natin. Actually, not only the Midday Boost program, even the program of Bishop every 9 a.m. Yung Voice of Faith is included sa ating UCKG Hong Kong na channel. The same thing, yung program natin sa gabi with Pastor Gilbert, yung Problems and Solutions. So, you can watch lahat ng episodes naman dyan sa ating YouTube channel. Mas organized lang dyan, kaya we are uploading dyan. Okay? Panoorin nyo po muna, pause nyo muna ako, and then balik ka later on para at least mag-connect yung magiging message natin for today. And kung bumalik ka na sa akin ngayon kasi napanood mo na, and ang naiwan nating verse kahapon is ito. Araw-araw, iyon ang ginagawa nino nung dalagitang pinag-usapan natin na possess ng evil spirit. Iniinis nila yung disciples and how many times I was even thinking, may mga family members rin tayo na siguro naiinis po kayo. Naiinis kayo. And akala nyo, kaya nga sabi ko dapat mapanood ninyo yung kahapon kasi maintindihan nyo po na yung laban ay spiritual. And then minsan, dahil naiinis kayo, nakakapagsalita kayo ng hindi maganda sa kanila. Dahil naiinis kayo, imbis na labanan nyo yung evil spirit by faith, anong ginagawa ninyo? Sila yung linalabanan ninyo. And pag kayong dalawa naglalabanan, may mga times makakapagsalita po kayo ng mga words na unnecessarily na dapat ninyong masabi. Anong nangyayari? Nagkakasakitan po kayo. And kapag nagkakasakitan kayo, hindi yan good sa family. Magkakaroon ng lamat yung family kapag merong diskusyon ng ganito, kapag merong sagutan ng ganito. So, laban ay spiritual. Katulad sa babaeng ito na ang nangiinis, bakit? May evil spirit. Yes, please. Hindi mo sasabihin sa family members mo na, may demonyo ka. But, syempre meron kang knowledge. So, naisip mo, okay, kinikilos nila to, pero hindi sila to. Kailangan ko lang ng matututunan mo ngayon. Yan yung matututunan ninyo right now. Let's continue reading. Araw-araw, yun ang ginagawa niya hanggang sa nainis na si Pablo. Kaya hinarap niya ang babae at sinabi
sa masamang espiritu na nasa kanya. Sa pangalan ni Jesucristo, inuutusan kitang lumabas sa kanya. At agad namang lumabas ang masamang espiritu. So dito tayo naputol. Nang makita ng kanyang amo na nawalan sila ng pagkakakitaan, hinuli nila sina Pablo at Silas at kinaladkad sa plaza para iharap sa mga opisyal ng lungsod. Sinabi nila sa opisyal, ang mga taong ito ay mga Hudyo at nanggugulo sa ating lungsod. Nakiisa ang mga tao sa pag-uusig kina Pablo. Pinahubaran sila ng mga opisyal at pinaghahagupit at nang malatigo or mahagupit na sila ng husto, kinulong sila at inutusan ang gwardiya na bantayan silang mabuti. Kaya ipinasok sila ng gwardiya sa kaloob-looban ng selda at tinali ang kanilang mga paa. And may tatanong po ako sa inyo, anong nagawa nilang mali? Siniraan lang sila ng tao, yung amo ng alipin na may evil spirit na tinulungan nila. Kailan pa naging krimen ang pagtulong? Kailan pa, alam mo yun, naging masama yung pagtulong? Yung tao ay merong evil spirit, nahihirapan yung tao na yun. Pero yung isang tao, yung amo, mas inisip yung pera kaysa sa kalagayan ng tao. Tingnan niyo po, yan po ay nangyari 2,000 years ago na yung mundo is mas palala na ng palala as of now. And then kahit noon pa man, may mga tao ng gahaman. May mga tao na mas mahalaga para sa kanila yung pera kaysa kalagayan ng tao. Okay lang mahirapan yung tao, basta kumita ng pera. Okay lang na gawin yung mali, basta kumita ng pera. So hindi na rin yan bago sa panahon natin ngayon. Kaya nga, even us, we have this expression na kapit sa patalim. What does it mean na kapit sa patalim? Kayang gawin lahat kahit mali, kahit kumapit sa kasamaan, matustusan lang yung pangangailangan. And then iisipin, naiintindihan naman ng Diyos. Pero tingnan nyo, kahit mabuti yung ginawa nila, at galit na galit yung dyablo sa kanila kasi imagine niyo po, yung manghuhula na yon, marami siyang nadadaya, maraming naniniwala sa kanya, maraming sumasangguni sa dyablo dahil sa babae na yon. Pero nung napalaya, yung dyablo galit na galit. So anong ginawa ng dyablo? Kinulong sila. At ito rin po yung ginagawa ng dyablo sa spiritual na mundo. Pray ka ng pray, pero imbis na yung magandang resulta, yung makuha mo, yung malalang resulta, yung nakuha mo. And anong matututunan natin? Kasi ito yung nangyari na kinulong, ito yung natapos natin kahapon. Pero tingnan niyo po yung next verse. Tingnan niyo yung next verse. Nang maghahating gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas at umawit ng mga papuri sa Diyos. So tingnan niyo po yung reaction nila. Instead na magreklamo sa Diyos, kasi marami pong mga tao na madalas kapag merong hindi maganda, kunyari tama yung ginawa nila, pero mali yung naging resulta. How many times maybe we can even say na the natural reaction of someone is mag-complain. Now, right now, I'm gonna be complain. Reklamo ng reklamo. But, makikita niyo po dito na Paul and Silas, si Silas, iba yung reaction nila. Ano yung naging reaction ni Pablo at ni Silas? Ang naging reaction nila, nagpasalamat pa sila. Let's read it once again. Sabi dito, maghahating gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas at umaawit ng mga papuri sa Diyos. So, instead of complaining, pinupuri pa yung Diyos. What a nice reaction. Pero let's continue reading kung ano nangyari. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan.
Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. So, makikita nyo po dito. Nagkaroon ng lindol and yung lindol is talagang gawa ng Diyos. Bakit? Kasi imagine niyo po yun. Parang yung lindol is merong target. Doon sa bilangguan yung target. Diba? Imagine niyo po yun. Doon sa lugar na yun, sa Filipos, kasi nasa Filipos sila that time, yung Philippian Guard, di ba? So, maybe nandun sila or Roma, hindi ko alam kung nasaan talaga sila specifically. Pero, imagine niyo po yun. Target yung lindol and interestingly, yung lindol na nangyari, hindi gumuho yung bilangguan. Natanggal lang yung kadena ng pintuan at natanggal yung nakatali, yung kadena sa kanilang mga paa, obra ng Diyos. Bakit? Kasi kinakailangan natin tandaan yung third na ito. Ito yung third. Bantayan ang iyong reaction. Kung gusto mong malaman kung sino ka talaga sa reaction mo, let me ask you something, anong reaction mo kapag gumagawa ka ng tama, pero instead na tama yung maging resulta, parang mali yung naging resulta? Thankful ka pa rin ba? Or nag-i-start ka ng mag-complain? Uulitin ko, ang reaction mo ay malaki ang pinapakita sa realidad kung sino ka talaga. That's why bantayan nyo po yung reaction ninyo. Bakit? Kasi siguro po, lagi mong sinasabi, Pastor, meron na akong patience how to deal with my family members. Pero, kulang ka sa pasensya. Paano yan? Kapag merong hindi magandang nangyari, sumasabog ka. So, reaction mo is isang way para maligtas mo. Kasi malapit na tayo sa final part ng kwento dito. Bantayan mo yung reaction mo. Kapag nagpipray ka, and then lalong lumalala, anong reaction mo? Titigil ka na sa prayer? O mas nagpupursige kang mag-pray? Kasi tandaan niyo po, ang pinakaayaw ng dyablo is magtiyaga tayo. Ang pinakaayaw ng dyablo, magpatuloy tayo. So, anong ginagawa mo kapag yung ine-expect mong resulta, dumating is yung unexpected na resulta? In faith ka pa rin ba? Bantayan mo yung reaction mo. Actually, mas magandang ipagpatuloy to tomorrow. Meron na lang tayong 2 episode sa Thursday at sa Friday. Please, tapusin nyo po yung episode na to. Umaabot na tayo dito. Lumindol na. And then, ano nangyari? Ngayon na bukas na yung pintuan ng bilangguan. Wala nang kadena sa kanilang mga paa. Ano kayang ginawa na reaction pa nila Pablo nung nangyari yung mga bagay na to? So, bukas, yan po yung pag-uusapan natin. Okay? Visit yung help center natin. Ito po yung ating address. Kung gusto nyo na pong bumisita today, kung mayroon kayong tanong, just send your message dito sa helpline natin. Ito po yung ating schedule ngayong weekend na ito. Mga kaibigan, kung natulungan po kayo nitong program na ito, pakishare po ng link para sa lahat. And do not forget to watch yung program natin bukas na bukas din. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos, mag-ingat kayo. See you tomorrow again.